mga lods, medyo natagalan bago tayo nakabalik sa adventure na to. Sunod-sunod pa naman na low pressure, kaya laging malabo ang tubig, kaya bibihira lang kami makapag-dive. At ngayon ay susubukan ulit namin ni Bro Dave. Medyo kumalma yung dagat, kaya dito ay maglalayag ulit kami. At dito lang sa malapit. Sana'y mabigyan ng biyaya at makapang-ulam naman ng masarap. Bihira man makapag-upload pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya tara mga lods at samahan nyo ulit kami. Tara, let's go! At biyahe tayo. Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bibitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Alas 9, simpita 9. Nag-alas na sa mga lods. Ang hali na. Walang hinto ang ulan. May low pressure kasi. Pero banat pa rin tayo. Kahit pang-ulaman na. So sana makayari. Let's go. Drive safe. Let's go. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Pasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan. Spear gun loaded na at pagkatapos nito ay nag-warm up muna ako sa mababaw na parte. At nang maabot ko na nga ang bahura dito sa parteng malalim, ito na yung unang drop natin. At may nakita kagad ako dito na isang grouper. Black grouper ang nandito mga lods, pero ito ay pinunteriya ko kagad. Malapit na sana ang distansya pero hindi tayo tumama dito sa unang pagkakataon. Sayang ang black grouper na yon. Sablay nga lang ang unang tira natin sa umagang ito. Pero maaga pa naman at babawi tayo sa bandang unahan. Next drop at muli akong sumubok dito sa parteng ito ng bahura. Malaking bato ito mga lods at dito ako madalas maghunt. Palagi akong nakakayari dito ng base drummer o kaya ay sweet lips. Kaya na makalapat na ako dito ay dinahandahan ko na. Ingat na hindi makagawa ng ingay dahil madalas nakasilong lang sila sa may parteng ito na nakausling bahura. Wala pa akong napansin dito kaya umabanti pa ako ng konti. Pero sa bandang unahan ay maliliit na snapper ang nakita ko. At nagantay pa ako ng ilang segundo, hindi muna ako tumira kagad. Hanggang sa wala namang iba mga lods, kaya ito na lang ang pinunteriya ko. Isang snapper. At ito ay good size na rin. At panalo na rin to sa pangulam. Na-fatal natin ng isda kaya sinugod ko na para mahawakan ng shafting. At diretso na tayo sa ibabaw. Ito yung unang isda natin. At panalo na rin ang napakatabang snapper na ito. Next drop at dito ay paraan naman ng pag-ambush ang gagawin natin. Nag-on ako ng camera nang malapit na akong lumapat sa bahura. At dito ay mag-aantay tayo kung anong uri ng isda ang lalapit.
Ilang segundo rin ang itinagal sa ilalim pero hindi pa nagpapakita ang magiging target natin. Ilang lingon pa sa kanan at sa kaliwa nang mapagdesisyonan ko na nga dito na umahaw na lang. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang. Pero nang bumaling ulit ng tingin sa may bandang kanan, may napansin ako na isang unicorn na papalapit sa aking distansya. Biglang tumaas ang kumpiyansa at nadagdagan ang pagpigil ng hininga. Tuloy-tuloy na umaabante ang isda kaya nabigyan tayo ng tamang distansya dito. Nang makalapit na nga ng gusto, hindi ko na pinatagal at agad ko na itong tinira. Nakita lang patama natin dito, kaya panalo pa rin kahit na sumablay tayo sa unang tira kanina. Blue Spine Unicorn at good size na rin, kaya panalong panalo. Sa biyaya na galing sa ating inadagan. At malaman na di tayo isang Nang maituhog ko ang Blue Spine Unicorn na ito, nag-drop pa ako dito ng ilang beses pa at nakayari ako ng dalawa pang maliit na isda na pangulam. Napansin ko kasing umakyat na si Bro Dave sa bangka at ang oras ay halos alas 11 pasado na rin. Kaya dahan-dahan na akong papunta sa bangka. Ha? Paan mo? Sayang. Katakula. Jesus. Ayun po. Sisimpinta. Let's go! At tapos na kumain, nakapagpahinga na. Alas 12:35. Dalawang baba. At tumira na si Bro Debo. Kamaran. Bago pa ako nakababa ng bangka, si Bro Dave nakayari na ng isang samaral at hindi ko inakala na nandito pala ang grupo nila. Hindi pa nga lang loaded ang spear gun natin kaya nagmadali na ako rito at agaran na iniload ang rubber. Grabe. Dahil sa barang. Humigop lang ako ng kaunting hangin at agad akong nag-drop dito. Napakababaw lang naman ng spot na to mga lods, kaya mabilis kong sinundan ng grupo ng isda at sa drop shot ang pinakamagandang tira dito. Kaya nang maabot ko na nga ang tamang distansya, agad akong pumili dito ng pinakamalaki. Unang isda ng makababa ng bangka, isang uri ng samaral, kaya panalong panalo mga lods. Kaya rin tayo sa.
lalo ko. Isang kilo na to. Panalo. Nang maituhog ang samaral, dumiretso na ako sa target na bahura. Ito nga pala ang bahura kung saan may malaking luba na matagal ko nang hinahunt. Masyado nang mailap ang luba na ito kaya malayo pa lang ay nag-drop na ako para hindi ako mapansin ito. Pero nagkamali ako ng akala mga lods dahil nakapesto pala ang luba doon sa may parting mabuhangin. Naunahan na naman ako ng luban na ito kaya huli na bago ko pa napansin. Bala ko sanang sugurin kung saan ito nakapwesto pero kumaripas naman papunta sa lunggaan ito. Umayag yung pins ko sa bahura. Malayo yung... Sayang. Iniwanan ko muna saglit ang bahura kung saan may malaking grouper. At dito nga ay nag-drop ulit ako. Plano ko ay muli ko na lang babalikan pagkatapos ng ilang minuto at maghahunt muna ako ng pangulam. Nang makalapat na nga sa bahurang ito, muli akong nag-abang kung anong uri ng isda ang lalapit at baka makatira tayo. Sa bandang unahan may napansin ako na halos hindi mahagip sa camera. Dalawang malaking sweet lips ang nandito. Dahan-dahang lumalapit ang dalawang isda pero umayos ako ng pwesto para makatira tayo ng maganda. At sa nakalipas na segundo, naandyan na ang isa. Hindi nakaposisyon ng spear gun natin kaya hindi natin kagad natira. At nang maitutok ko na nga, bigla namang sumulpot ang isa kaya nagulat ang trigger. Biglang kumalabit tuloy at hindi natin tinamaan kahit na isa sa kanila. Aray ko, sablay tayo doon. Muntik na sanang ma-double kill. Sayang, ang lalaki pa naman sana ng sweet lips na yon. Ahon na tayo dito. Balik na diskarte. Kala ko madubol kill. Wala tuloy pumaraan kahit isa. Sayang. Sayang. Next drop at move on na tayo sa sweet lips. Habang umiilalim sa bandang kaliwa, may napansin ako isang uri ng parrotfish at malaki na to mga lods kaya hindi ko na pinalampas. Hirap tayo sa pangulam lalo na pag ganitong amihan, napakamahal ng isda. Kaya kinuha ko na to mga lods at may pangulam na rin tayo. Nang mailagay ko sa bangka ang parrotfish, muli kong binalikan ang spot kung saan may grouper. At dito ay muli akong nag-drop. Sa parehong diskarte, susubukan kong muli. Medyo nag-iba na nga lang ang visibility. Pa-high tide na kasi sa mga oras ng ito. Dahan-dahan na ako ditong bumaba. At masyado nang maingat at mabusisi sa paligid. Nang matanaw ko na nga kung saan ko nakita kanina ang grouper. Pero wala na ito doon. At hindi ko na napansin. Tumingin ako sa kaliwa at sa kanan, baka kasi naandun ito. Pero wala akong nakita mga lods, kaya dumiretso na lang ako dito sa parting baba at sinilip ko sa may parting butas nito.
At eto na nga ang pagkakataong inantay. Nakadungaw lang ang grouper na nandito sa bunganga mismo. Di na pwedeng patagalin at nakatutok ang spear gun. Tinamaan natin ng isda na to at nayari na rin sa ilang ulit na pagkakataon. Malaki na ang grouper na ito at sobrang panalo na sa ganitong panahon. 280 per kilo at umabot sa 7.4 ang timbang nito. Nadali ka rin. Ayos. Didalikan ko lang. Hindi ka na to kanina. Pero kayo nadali pa rin. Ayos. Nanalo. Pagkatapos kong ma-secure ang isdang ito at maituhog, dahan-dahan na akong bumalik sa bangka at aakyat na tayo mga lods. Panalo na ang nasa tuga natin. May grouper na rin para slim. Ano? Ay, yung nakuha ko kanina. Nakyat pala sa bangka. Dami na dali. Dami na rin po nadali din po din. Panalo. Laki oh. Isang kilo. Ayun. Babe. Lapan na. Kanina ang kata baik pa
ang balik. Binalikan ko kinaray. Ayos! Oh. Doon balik. Ay kumalikan ko kiraray. Taluwas na naman. Binalikan ko kiraray, taluwas na niya ako. Ay, nasiwa sa ang masusunod sa baba. Diyan, ganun lang. So yung mga kapag. Dito na kami. At sobrang lamig na. Maaga kami umuwi kasi nakayari na rin pagbintad sa pang ulam. Oh! Gamit niya niya. Ba nga daw? Oh. Ay, maplat. Shit, naikot. 7.4. Boss, sakay. 4.6 ang grouper ni Bro Dave. Yan, pang sarili na yan. 50. Tsaka ito. Oh! Ha! Namu ha, maurundod ka. Sabi ko nga, nagmahal na niya ako sa rahan. Reserve na yan. Alright. Panalo pa rin. Ito na yun. 2-2. 26. Yan o.